Mapagpalang araw po, dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali upang magdala ng salita ng Panginoon Diyos ayon sa kasulatan o Biblia. Alam niyo po, minsan sa isang linggo, basta may pagkakataon, dinadalaw natin siya. The purpose is magdala tayo ng salita ng Diyos sa Biblia. Kasi po, ang tao, kailangan po ang salita ng Diyos, lalo na po yung mayroong mga karamdaman o sabihin na natin bedridden. Yan, maganda na dadalaw natin sila. Hindi lang natin sila nadadalaw, kundi nadadalan po natin sila ng salita ng Diyos upang lumakas yung kanilang pananampalataya. Kasi po ang tao, hindi lang sapat na tayo po'y kumakain, magpalakas tayo, uminom tayo ng masarap na, o uminom tayo ng mga vitamina, kumakain tayo ng mga masasarap na pagkain, kagaya ng mga prutas, okay yan. Pampalakas ng pangangatawan yan. Pero, hindi lang po tayo dyan na dapat mabuhay. Kasi may batas ang Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kagaya ng babasahin natin. Kung saan ang sabi ng Panginoong Yesus, dito sa Mateo 4:4, pero bago tayo papalahot sa pag-aaral, tayo muna ay mabuhay, mananalangin, lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos para hingin ang kanyang tulong upang mapaunawa niya sa atin ang kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ito, mabait na bata po ito. Kasi yung nagigita ako pupunta rito, antimano nagmamano siya. Mabait na bata. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Ganito po ang mababasa sa libro ng San Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat. Yan. Inyong papasinin ang salita ni Jesus ayon sa nasusulat. Ibig sabihin, mayroong pinagbabatayan ng Panginoong Yesus na kasulatan. Ayon sa nasusulat. Ano po yung nakasulat? Ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tinapay means pagkain. Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun. So, binanggit po yung pagkain. Hindi lang pala sa pagkain nakadepende ang buhay ng tao. Kundi, mabuhay tayo sa salita ng Diyos kung paano nabubuhay tayo sa pagkain na araw-araw, almusal, tanghalian at hapunan. Dapat mabuhay din tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw. Kung paano kinumpara po sa pagkain na pangangailangan ng tao, ganon din po ang buhay espiritual ng isang tao. Yan po yung batas. Batas po yan kasi ang nagsasalita dyan ang Panginoong Yesus eh. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalahin yan. Sino bang taong hindi kumakain ng pagkain na araw-araw? Sige nga po, sabihin nyo nga. Kahit ang isang tao, halimbawa, may mga nababasa tayo sa dyaryo, yung iba, gusto daw nila yung almusal. Yung iba naman, tanghalian lang, wala nang almusal. Yung namang iba, sa hapunan lang. Ano man po ang sabihin ninyo, kumakain man kayo,
na minsan o 2 beses kaloob ng isang araw, kumakain pa rin kayo. Kung kumakain kayo ng pagkain, ang pinalalakas lang po ninyo, itong katawan natin physical. Kapag lumakas po ito, pag dumating ang araw nagkasakit, sana kung di tayo magkakasakit. Kung minsan kumakain na nga tayo ng sapat na pagkain, nagkakaroon pa tayo ng sakit, di ba? Oh. Kailangan po, balanse. Kung kumakain ka ng pagkain literal araw-araw, dapat magkaroon ka ng pagkain physical, ng spiritual araw-araw. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Paano nyo gagawin yon? Kung may Bible po kayo, magbabasa kayo ng mga Bible. Yan. Ako, yan ang payo ko, magbasa kayo ng Bible. Kapag mayroong pagkakataon, ako ganyan eh. Hindi sa lahat ng oras nagbabasa ako ng Bible. Pag may pagkakataon lang, nagbabasa ako ng Bible. Kaya, Bible reader po ako. Kapag nagbabasa ka, ang natutunan mo spiritual. At ang pinalalakas mo, ang spiritual being mo. Yung buhay mo sa espiritu ang pinalalakas mo. So, dapat mabuhay tayo sa ganyan. Pero ang gusto ng tao ngayon, puro pagkain na lang. Kaya, ayon po sa pag-aaral, tingnan nyo yung mga tao ngayon. Masyad na po silang malulusog. Matataba, ubis, kung tawagin. Bata pa lang ubis na eh. Bakit? Sa dami po na makakain ng tao eh. Oh. Kain dito, kain doon ang ginagawa ng tao. Kaya ang tao po, ang sabi ni Jesus, hindi lang tayo dapat mabuhay sa pagkain, literal. Wala naman pong problema kung kumakain tayo eh. Pero wag niyo pong kalimutan yung isa, yung buhay sa espiritu. Sometimes puro na lang tayo nakadepende sa pagkain. Pero sa espiritu, wala. Kaya kung minsan, nangihina ang ating katawan. Kasi nga po, yung espiritu, wala siyang pagkain. Kapag lumalakas po yung spiritual natin, lumalakas yung pangangatawan natin. Lumalakas yung katawan natin. Kapag lumalakas yung spiritual natin. Doon sa Roma 1:16, ang sabi ni Pablo, ay ang nakalagay ganito. Sa Roma 1:16, hindi ko ikinaiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa bawat ikaliligtas ng bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Anong sabi niya? Hindi ko ikinaiya. Sa panahon ni Pablo, nangangaral siya. Hindi niya ikinaiya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi po, yun ay taglay na kapangyarihan. Kaya kapag nakapakinig tayo sa salita ng Diyos at pinapapasok natin sa ating buhay, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung sino yung nakikinig, yun ang nagpapapasok, siya yung makikinabang sa kapangyarihan ng Diyos o salita ng Diyos. Habang pinalalakas mo yung spiritual mo, yung physical mo, sumasama pong lumalakas. Kaya dyan natin makikita yung katawan mo na mayroong karamdaman, unti-unti po pinagagaling ng Diyos. Kasi nga po, yung salita ng Diyos, pumapasok sa buhay natin. Ganun po yun. Kaya hindi po tayo, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya. Yung iba naman sa kawalang yan, walang ya sila. Hindi.
Hindi ganon. Kaya yung salita ng Diyos, kailangan ng bawat tao. Unless hindi ka naniniwala sa Diyos, wag na lang. Hindi ka rin naniniwala. Pero kung naniniwala ka, mas lalo kang dapat magtiwala sa Diyos. Halimbawa, sa taanang ito, magbuhat na magkakilala kami Nanay Tali. Sa ospital kami nagkakilala nito eh. Sa totoo lang, ilang taon na? Eh, di ko alam kung may 10 taon na ba? 4 na to. Nasyadong yung bilang. Sa ospital na po yun, sa Mother and Child kami nagkita nito. Nagkatabi kami. Pareho kami magpapacheck up. Kaya habang wala pa yung doktor natitingin sa amin, nagkakwentuhan kami. Umantong na nga sa ganitong bagay yung aming kwentuhan sa salita ng Diyos hanggang sa pinasyalan ko na siya rito. At magbuhat noon, linggo-linggo, dinadalaw ko siya kahit na tagulan, tag-init, kahit anong panahon. Basta hindi lang siya natutulog. Siyempre, pag tulog siya, hindi ko siya maistorbo. Hindi ko siya pwedeng istorbe. Kasi basta naman ako, pag ang isang taon natutulog, hindi ko ni-istorbo talaga. Kasi kung minsan po, may nangyayari, ang hirap po ninyong tulog eh. Para bang gusto mong matulog, pero ayaw naman hindi ka makatulog. Kaya pag yung pinupunta ko natutulog, hindi ko na sila ini-istorbo. Sayang yung tulog nila. Kagaya niya, gising naman siya. Pero kung minsan pupunta ako dito, tulog siya, hindi na ako nag-ano. Para wag na lang maistorbo si nanay. Ganun po naman ang ko sa mga ganyan. Ngayon, yung salita ng Diyos, kailangan natin yan. Sa ayaw ninyo sa gusto. Unless hindi nga po kayo naniniwala sa salita ng Diyos, okay lang. Pero kung naniniwala kayo, mas dapat nyo pong tangkilikin ang salita ng Diyos. At ang isang bagay pa dyan, kapag pinapapasok yung salita ng Diyos sa bahay mo, ang sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinto 9:23, ginagawa kong lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita o salita ng Diyos upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yan palang pangangaral, may kasama palang pagpapala, blessing. Yung nakikinig at yung nangangaral, pareho sila nakikinabang sa blessing. Kasi sabi ni Pablo, ay eto po, ulitin ko 1 Corinto 9:23, ginagawa ko, yan, may ginagawa si Pablo, yung pangangaral, ang lahat ng ito alang-alang sa salita ng Diyos upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Para makabahagi ako. Ibig sabihin, kumukuha lang ng bahagi si Pablo. Kasi yung pagpapala, talagang doon sa mga dinadalaw, binabahagi na ng salita ng Diyos. Doon talagang pagpapala. Sabi ni Pablo, nakikibahagi lamang ako. Kita nyo? Kaya napakaganda po ito. Kaya pagdating po sa pagpapala ng Diyos, hindi po sinasabi ng Diyos, ng pagpapala ko sa iyo ay ganitong gagawin ko sa iyo. Hindi. Wala siyang binabanggit dito. Pero pagdating ng pagpapala, Diyos pa rin ang bahala dyan. Kung ano man yung blessing niyang ibibigay sa inyo, ay bahala ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya napakaganda po. Yung ang salita ng Diyos pinapapasok mo sa tahanan. Kagaya ni Nanay Tali. Magbuhat nung makilala ko siya, pinapapasok po yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Meron pa. Ang sabi pa rito sa isang kasulatan na ayon kay Apostol Pablo, ay babasahin natin. Ang sabi niya ay
Sabi po rito sa unang Timoteo chapter 4. Ang sabi rito, 4:6 ng unang Timoteo. Ikaw magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At abang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na haral na sinusunod mo. Pagkain palang espiritual ito, kaibigan. Kaya nga tama si Jesus Mateo 4:4. Tayong mga tao, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Pag nabubuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw, ang sabi niya, pagkain espiritual. Pagkain espiritual pala yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, life giver. Yung cellphone po na ginagamit natin, kung minsan, halimbawa, nagagamit na natin, di ba dumarating yung, kung minsan mag-warning yung cellphone natin, ang sinasabi ng cellphone, magbabaser siya, sinasabi niya, maglolobat ka na, i-charge mo na cellphone mo. Nagwa-warning. So, ang gagawin mo naman, i-charge mo ngayon para lumakas ang cellphone mo. Para lumakas. Di po ba ganon? Nakakailangan din po tayo ng ganon, ng recharge. Kaya kapag nakapakinig tayo na salita ng Diyos na gaya nito, nare-recharge po tayo. Unti-unti po tayong pinalalakas ng Diyos. Yung hindi natin alam yun. Hindi natin, kasi nga po sinasabi, hindi naman sasabihin, sige, palalakasin kita ngayon Kasi baka hanapan nyo ang Diyos para gusto nyo maging Superman. Hindi ganon. Opo. Kaya sabi ni Pablo, dito pa sa isang talata, ang sabi niya, sa 16, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay nito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Patuloy mong isagawa ito. Ibig sabihin, ano man ang panahon, mainit man ang panahon, o may bagyo man, huwag kang dapat tumigil. Patuloy mong ibahagi ang salita ng Diyos sa tao. Kaya kung ayaw ng tao, hindi maghanap ka ng may gusto. Bagamat sa Biblia po, sa pagtuturo, maging ang Panginoong Yesus po ay inayawan nila Ngayon pa kaya panahon natin na nangangaral, hindi na po mismo ang ating Panginoong Yesus. Kaya nakakaranas din po ako ng kagaya ng inayawan din nila yung salita ng Diyos. Pero biyaya naman, meron pa naman tumatanggap. Meron pa rin tumatanggap. Talagang ganun po ang mga tao, iba-iba po ang kanilang pag-uugali, pagtanggap. Yan, kung minsan po, akala nyo po ba sa ospital, kung muna sa ospital na, siguradong tatanggap ng aral yan. Sa ospital po, mayroong mga pasyente hindi na po tumatanggap ng aral. Karanasan ko yan, nangaral din ako ng ospital May pasyente, tinanggihan po. Mayroong mga pasyente na gusto nila yan. Sa isang pagkakataon, nagkakaroon pa ng seloson Kasi po, sa isang ospital, dalawa yung pinuntahan ko. Dalawa. Nagkataon po, yung isa, yung pangalawa kong pinuntahan, ano ba tawag dito? Pinamerienda ako. Pero hindi ako after ng merienda. Pagkatapos, nung madaan ako doon sa isang pasyente, ang sabi niya, gusto mo pala magmerienda, ba't hindi mo sinabi sa akin?
Di sana pinamerienda kita. Para bang nagiging nakukusisya pa ako. Na pinamerienda ako ng isa, nagmerienda naman ako. At kung muna kita ko nagmerienda, ba't hindi ko rin po sinabi sa kanya? Kaya sinabi ko, sige sa susunod na lang. Doon naman ako sa iyo magmimerienda. Nangyari yan sa ospital po. Sa may isang pagamutan. Kung minsan po may mga ganyan. Pero ang malaga dyan, yung tinatanggap yung salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya sabi ni Pablo, hindi lang ikaw dinudulutan mo sarili mo ng pagkain espiritual, hindi lang ikaw, kundi maging yun nagiginig sa iyo, magkakamit sila ng kaligtasan. Amen. Pag sinabi po kaligtasan sa Biblia, ibig sabihin hindi ka pupunta ng impyerno. Hindi ka pupunta ng impyerno. Saan ka mapupunta? Natural sa langit. Kasi naniniwala ka, sumasampalataya ka sa ating Panginoong Yesus. Dahil sa iyong pakikinig. Kaya tandaan po natin, kaibigan, tayo pong mga tao nasa ating kamay. Kung tayo po mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno, tayo po ang nagpapasya, hindi po ang Diyos. Depende po sa inyo. Depende sa inyo. Tignan nyo po yung isang talata. Sa 1:3-18. Ganito po ang mababasa. Hindi inatulang maparusahan ng sumasampalataya kay Jesus. Ngunit inatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa isang anak ng Diyos na si Jesus. Dalawa. Yung sumampalataya, ang sabi niya, hindi siya parurusahan. Pero yung hindi sumampalataya, ang sabi niya, hinatulan na. Kita niyo po. Tayo ang gumagawa ng hatol natin. Hindi po ang Diyos, hindi umatol ang Diyos, nagliligtas ang Diyos. Nasa kamay po natin ang ating kaligtasan. Tayo po ang gagawa niyan, hindi po ang Diyos. Basta dadalhin lang ang salita sa atin at bahala po tayo magpasya. Kaya hanggat nabubuhay po tayo, malakas tayo, ano man ang ating kalagayan, walang sakit, may sakit, bata, matanda, o ano man ang edad, ano man ang kalagayan sa buhay, mayaman, mahirap, o ano man ang kulay ng tao, mas maganda, sasampalataya po tayo sa ating Panginoong Yesukristo. Bago man lang dumating yung katok ng ating kamatayan, lahat po tayo mamamatay, kaibigan. Wala pong hindi mamamatay. Lahat po tayo. Sa Biblia nakalagay po yan. Wala pong makakatakas sa kamatayan. Pero bago man lang tayo dumating sa ganung kalagayan, mas maganda po na isuko na natin ang buhay natin kay Jesus. Amen. Ang bugtong na hanak ng Diyos. Yung binasa ko. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patuto sa amin, sa iyong pagtuturo sa amin ng katotohanan. Amen. Na kami pong mga tao, dapat kami sumunod sa iyo. Sumampalataya kami sa iyong anak na si Jesus. Sapagkat pag dumating ang panahon, hindi ka namin sinunod, sigurado, parusa ang aming makakamit. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Na so, nakaratay siya. Ang rason, hindi naman kasi po yung niya, yung buto niya sa baywang. Yun ang naging problema sa kanya. Ayan. Ayan si Nanay Tali, nakahiga siya. Kasi po yung baywang niya nagkaroon ng problema. Kaya naging ganyan na po siya. Pero sa tulong ng Diyos, malakas pa rin siya kahit papaano. Bakit? Nakakapag-amen, narinig nyo naman siguro, nag-amen pa. Kung minsan pinakakanta ko pa yun .
Ay, pinakakanta ko pa siya. Sige po, hanggang dito na lamang. Ano? God bless us all po. Barangay 104. Sony Disequantondo, Manila. Inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista.